Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti niya po sa ating mga buhay. Muli niya po tayong tinawag upang tayo ay magkasama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Napakabuti po ng Panginoon dahil sa pagkakataong ito na ako po ay nabigyan ng pribilehiyo na muli ay makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa LCM Family. Kamusta po tayong lahat mga kapatid? Muli po, papuri at pasasalamat po sa buhay ng bawat isa na nananalangin po sa amin dito sa labas ng bansa. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil nararamdaman po namin ang inyong mga panalangin sa amin po habang kami po ay naririto sa Quebec, Canada. Salamat po sa butihing pasorasol po natin na lagi po nating kaagapay sa pananalangin po at patuloy na tayo ay makagawa ng mga bagay na kamangha-mangha at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos na magpatuloy sa kanyang ubasan at maglingkod ng buong puso na may katapatan at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa LCM Music Team na hindi po napapagod na tayo po ay pangunahan palagi sa pagpupuri at pagsamba. Ang Panginoon po ang mag-bless sa buhay ng mga ate at kuya na lagi po nag-ensayo every Saturday at inihahanda po ang mga awiting makalangit po na dadalhin po natin sa ating Panginoon. Ramdam po ba natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan? Amen po. Kung ganun po, kung nararamdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon Yesus sa ating kalagitnaan, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Muli po, bago po ako magtuloy-tuloy sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, tayo po ay pumikit, yumuko, at tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan mo muli kami ng pag-asa. Binigyan mo po kami ng muli ng bagong buhay. Binigyan mo po kami, Panginoong Diyos, ng pagkakataon na makasamba, makapagpuri sa Diyos na buhay. Father God in heaven, salamat sa buhay na ito. Salamat po sa aming mga pamilya na patuloy mo pong iniingatan at inilalayo sa anumang sakit at karamdaman. Salamat po sa oras na ito dahil malaya kaming nakasasamba sa iyo at merong oportunidad na kami ay magkatipon-tipon upang dalhin ang aming pasasalamat po, mga papuri at pagsamba na tunay na kayo lamang po ang karapat dapat tumanggap. Lord, sa aming pag-aaral ng mga salita mo, gabayan mo po kami, hawakan mo po kami at magsalita ka po, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita na ipapahayag po ng iyong abang lingkod. Itago mo po ko sa iyong likuran. At let the power of the Holy Spirit be upon us and teach us. Buksan mo po ang aming puso, Panginoong Diyos Ama, na maunawaan namin at marinig po namin ang mga buhay mong salita. Ano man ang paggawa ng kaaway ay aming winawasak, hinahadlangan, dinedestroy. Ano man pagkilos ng enemy, winawasak po namin in the name of Jesus. And we lose your power, blessings upon blessings, healing upon healing, at patuloy na pagtaas ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay. Maraming salamat, Father God in heaven. Kasama namin ang presensya mo, kasama namin ang mga angheles mo sa langit, Panginoon, na kami na nagpupuri at sumasamba sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Samahan mo po kami. Salamat po, O Diyos, sa gagawin mo sa umagang ito. Be our guide. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating paksa sa umagang ito ay The Unshakable Faith and Tender Heart. Unshakable faith and tender heart. So sabi po rito sa unang Korinto chapter 15 verse 58 na binasa po kanina sa scripture po natin, scripture reading. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 sa English version po, sa English Standard Version, sabi po rito, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." So ang paksa pong ito ay masarap pag-usapan po dahil tayo po ay nire-remind ng Panginoon na tayo po ay patuloy na tumindig, magtiwala at patuloy na manalig ng lubusan po sa ating Panginoong Diyos. Unshakable faith. Uunahin muna po natin yung unshakable faith at mamaya po yung tender heart. Sabi po sa Tagalog version,
para lalo po natin maintindihan sa unang Korinto chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po mga kapatid, no? Tayo po ay nire-remind na maging steadfast, be immovable, and always abounding in the work of the Lord. Kaya po, ang lahat ng ating mga pagpapagod po, paglilingkod ng buong puso, may nakakakita man o wala, pero ang Panginoon po, kitang-kita po ng Diyos ang ating pagpapagal po, lalong higit sa kanyang ubasan. Kaya nga po, nalalapit na po ang ating anniversary this coming July. We are so blessed dahil makakaabot po tayo sa ika-20th anniversary, kung di po ako nagkakamali. Napakatagal na po, no? 20 years old na po ang LCM. Kaya alam po natin na tayo po ay nagle-level up, mga kapatid. Hindi po tayo nagiging stagnant Christian. Tayo po ay patuloy na lumalalim, lumalago at nakikilala po natin ng lubusan ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po bilang tagapagligtas, maging Panginoon ng buhay natin. Dahil napaka-importante po na hindi lamang po natin sa Savior, dapat siya po ay maging Lord ng buhay natin. Siya dapat ang naghahari, siya dapat ang nasusunod sa buhay po natin at patuloy na tayo bilang mga anak niya ay lalo pa pong lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Sabi po ron na be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Your labor is not in vain. Pakisabi nga po sa bawat isa sa katabi po natin, your labor is not in vain, kapatid. Hindi nasasayang ang inyong pagpapagal, ang ating mga pagpapagal. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa ubasan ng Panginoon. Kaya po, sabi po rito sa dictionary na nakita ko po ang bawat kahulugan ng unshakable, sabi po ron ay committed. Number 2, dedicated, devoted, faithful, steadfast, stalwart or loyal, staunch, steady, true, unfaltering, unwavering. Napakaganda po, no? Yung meaning ng unshakable, no? Na hindi po basta-basta matitibag. Hindi po basta-basta masisira o mawawasak ng sino man. Kaya po we are praying to the Lord na magkaroon tayo ng unshakable faith. Kahit anong bagyo, pagsubok, anumang matinding unos na ating nararanasan, anumang testing of faith, challenges ng buhay natin, tayo po ay laging nakaangkla sa Diyos na buhay. Sa Diyos, kay Jesucristo na ating Panginoon. Nakikita po natin na ang bawat isa po ay committed. Kaya nga po sa biyaya ng Panginoon ay makakaabot tayo ng 20 years. God's faithfulness sa Landayan Christian Ministries. Lahat po ng bawat isa, we are praying na tayo lahat ay patuloy na pagpapalain, payayamanin ng Panginoong Diyos. Lalo pa po tayo magiging mapanalanginin, lalo pa po tayo magiging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo mapapagod sa biyaya at habag ng Panginoon. Kahit na minsan ay parang gusto na po nating mag-give up. Pero sabi nga po sa salita ng Panginoong Diyos, your labor is not in vain, kapatid. Don't give up. Never lose faith. Never lose hope, mga kapatid. Dahil alam po natin na malapit na pong dumating ang Panginoon Jesucristo. Tayo po ay nire-remind ng salita ng Panginoon na tayo po ay maging mapagbantay. Huwag po tayong basta-basta magpapatinag sa gawa ng kaaway. Huwag po tayong basta-basta magpalupig sa gawa ng kaaway. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon na meron po tayong chapter reading. Sabi nga po ng ating Pastora Sol ay hindi naman contest kung kayo ay nasa kalagitnaan na, malapit na kayo sa Book of Psalm o ang ilan ay nasa nasa Genesis, Exodus. Tuloy lang po mga kapatid. Dahil personal po,
tayo po ang magbe-benefits po nito. Lalo pa po tayong lalalim at patuloy na mapapalapit sa Panginoong Hesukristo. Kaya tuloy lang kapatid, tuloy lang at huwag po tayong mag-give up. Kaya nga po, nakikita po natin yung unshakable faith sa Landayan Christian Ministries. Committed, dedicated, devoted, faithful, and firm. Kaya po, sabi po sa Acts 16:31, ito po ang life verse ng Landayan Christian Ministries. Sabi po ron sa Gawa, chapter 16, verse 31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Kaya nga po napaka-importante na lagi nating sasangkapan ng pananalig sa Panginoon Jesucristo ng ang bawat member ng pamilya po natin ay masasave. Bago dumating ang Panginoon Jesucristo, magsusurrender sila sa Panginoong Jesus. Kikilalanin nila si Jesus. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. We are praying na hanggang sa katapusan ng buhay po natin, hindi po natin alam kung kailan po kukuhain ng Panginoon ang buhay po natin. Kaya po samantalahin natin ang pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng unshakable faith sa harapan ng Panginoong Diyos. Kung tayo man ay nangihina, humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Kung tayo man po ay napapagod, humingi po tayo ng lakas sa Panginoong Hesukristo at gagamitin po ng Panginoon ang mga kapatiran din na magbibigay po sa atin ng kalakasan. Kaya nga po, encourage one another, build up one another po. At sabi nga po sa Mateo chapter 4 verse 4, "But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God." Na hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya nga po, nawa kapag nag-a-announce ang ating pastoral soul ng prayer and fasting, mag-join po tayo. Maging kaisa po tayo sa pananalangin, sa pakikipagdigma. Dahil hindi po natin alam, ang takbo ng mundong ito ay pasama po ng pasama. And we are the salt and light. Tayo po ang mga nakakilala sa Panginoon Jesucristo ay patuloy na magkaroon ng pusong nagtitiwala, pusong nananabik. Kaya nga po, challenges sa atin, yung katawan natin ay napapagod, minsan hindi na po natin kaya pang magbasa dahil ang ating mga mata ay antok na. Pero kapag tayo ay nagbukas ng cellphone, nagigising ang ating diwa. Ito po yung taktik ng kaaway. Ako rin po, nakakaranas po nito na kapag magbubukas ka ng Bible, parang kakaiba yung pakiramdam mo, parang pagod na pagod ka. Pero kapag naman magbabrowse ka, todo browse ka ng browse at hindi mo na namamalayan. 12:00 na pala ng hating gabi. Kaya ang prayer mo kapag inantok ka na, kaunti na lang, maiksi na lang. Kaya po, kasama po ako ron na nire-remind ng Panginoon na wag po tayong magpa-snatch sa kaaway po. Although ang social media ay nakakatulong din para tayo po ay makita natin yung mga news or mga fake news, pero doon lang po tayo sa good news. Yung salita po ng Panginoon, napakasarap po na tayo po ay mabilis na lamang ang technology. Kapag gusto nating hanapin saang mga scripture yon, yung talatang yon, i-search lang natin, lalabas na yung mga Bible verse na yan. Kaya nga, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Napaka-importante po at napapractice po natin to, mga kapatid, sa LCM family, na tayo po lahat ay talagang ginigising ng Panginoong Diyos na wag po tayong magpatulpik-tulpik, wag po tayong relax po. Kaya nga po bilang mananampalataya po sa Panginoon, we are praying, Lord, nais po namin na magkaroon kami ng unshakable faith. In the Bible, dinescribe po ang unshakable, ang unshakable is unbreakable and indestructible. Hindi po basta-basta na nawawasak po, no? Unbreakable po, no? Hindi po basta-basta nasisira. Kaya we are praying, Lord, dagdagan mo pa po ang aming pananampalataya. Na ipinaliwanag kanina ng dictionary
yung mga kahulugan ng unshakable, dito naman po sa Bible's translation, ang unshakable is unbreakable, indestructible. Kaya nga po na tayo po ay patuloy na panghawakan ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 12 and 13, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works on you both to will and to work for His good pleasure." So narinig na po muli natin na you work out our salvation with fear and trembling. Nawawala po ba ang kaligtasan? Mga kapatid, nakakatakot po no? Kung tayo po ay talagang may relasyon na sa Panginoon, hanggat maaari ay hindi na po tayo babalik pa sa putikan. Hindi na po tayo makikiayon sa takbo ng mundong ito. Dahil ang mundong ito ay papunta sa naglalagablab na impyerno. Yung katiyakan ng kaparusahan na nire-remind tayo ng Panginoon sa Romans 12:1 and 2 now, huwag po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ingatan po natin yung kaligtasan po natin na binigay ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Binayaran po tayo sa dugo ng Panginoong Kristo sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo ng Panginoong Kristo at patuloy na pinatatawad sa tuwing tayo po ay naninikluhod at humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bagamat naririto po tayo sa daigdig, nagkakasala po. Ngunit tayo po ay binayaran, binili ng Diyos sa pinaka mataas na antas na buhay na ibinigay ng Panginoon Kristo upang tayo magkaroon ng access sa God the Father through the Son of God, Jesus Christ. Siya po ang mediator natin. Na kaya nga po, tayo po ay pinakikinggan ng Diyos Ama, hindi dahil sa ating mga gawa, sa ating galing, kundi dahil po sa Panginoong Kristo. Siya po ang naging daan para tayo po ay magkaroon ng access po sa God the Father. And in the power of the Holy Spirit, tayo po sinelyuhan ng Banal na Espiritu na tayo po kilala tayo ng ating Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Minsan po'y palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Our heart can stand on the secure foundation of Jesus Christ, our hope, our firm foundation. Sabihin nga po natin, Jesus Christ is my firm foundation. Amen po, no? Wala na po tayong hahanapin pa. Kaya nga po mga kapatid, salamat po sa ating Diyos. Salamat sa buhay ng ating Pastora Sol na lagi po tayong nire-remind, lagi nagtatawag na tayo po ay magkaroon ng panalangin, magbasa ng salita ng Panginoon dahil hindi po natin alam. Lahat po ng sinasabi sa Revelation, kung babasahin po natin ng seryoso, ay nangyayari na sa panahong ito. Na ngayon po, ina-expose na po ang microchip na ini-scan na lang na nakalagay yung maliit na parang butil ng bigas na isang chips sa katawan ng tao na hindi na niya kailangan pang magbayad ng pera. Ini-scan na lang po, 'di ba po? Aware po tayo doon, 'di ba mga kapatid, no, na talagang malapit na po talagang dumating ang Panginoon Kristo. Kaya nga po, magpalakasan po tayo sa bawat isa. At nawa po ay yung prayer meeting po natin, daluhan po natin mga kapatid. Daluhan po natin. Huwag po tayong magpatulog-tulog. Daluhan po natin. Kaya nga po ay online na lang po, 'di ba? Hindi na tayo magbibiyahe pa papunta sa church. I-open lang po natin yung ating messenger at tayo po lahat ay magkasama-sama. Kahit anong oras, ano man yung time zone natin, lahat po ay available sa biyaya po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pag-aaral po natin ng unshakable faith, dalangin po natin, Lord, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, tayo po ay nakakapit. Tayo po ay nakaangkla sa Panginoong Kristo. Hindi po natin i-deny ang Panginoon Kristo. Kapalit ng pagkain, kapalit ng buhay na sabi nga po
Kawawa po ang may mga sanggol sa pagdating ng panahon na kapag tayo po ay nakaranas na po ng rapture at yung ibang mananampalataya ay naiwan, nawa po, we are praying, hindi po tayo maiiwan sa rapture. Sa biyaya po ng Panginoon Jesucristo, yung kukuhain ng Panginoong Jesus, yung kanyang mga tunay na mga anak po. Sa isang kisap mata, hindi po natin alam, by the grace of God, kung kailan po mangyayari yon. Kaya tayo po, na habang may oras at panahon, tayo po ay patuloy na manalig, magbulay-bulay ng mga salita niya. Sabi nga, basic instruction before leaving earth, yung Bible. Basic instruction before leaving earth, na tayo po ay patuloy na magbasa ng salita ng Panginoon. Kasama po ako ron, kahit napapagod ang ating katawan. Kung tayo po ay maraming oras sa social media, dagdagan po natin ang oras natin. Dagdagan po natin yung pagbasa natin, pag-meditate natin sa salita ng Panginoon. At ipanalangin po natin na ang salitang ito na ating mababasa ay tatago sa puso natin, maiintindihan natin at mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Napakasarap po. Kailan po tayo huling umiyak sa Lord? Kailan po natin siya kinausap na mayroong intimate, merong tayong talagang kaligayahan na magsuko, Panginoon, ikaw ang aking higit na kailangan. I-save mo ang aking loved ones. I-save mo ang aking mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Gamitin mo kami, Panginoon, na nakakilala na sa iyo. Kaya nga, work out our salvation with fear and trembling, unshakable faith, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos. We can do all things through Christ who strengthens me. Ano mang dinagdaraanan mo ngayon, kapatid, ano mang kabigatan ang pinagdaraanan mo, patuloy na magtiwala ka at manalig ka sa dakilang layunin ng Panginoong Diyos. Hold on to your first love. Hold on. Sino po yung first love natin? Si Jesus. Yung unang nagmahal po sa atin. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral po, meron po akong nilagay na 12 verse we can confidently stand on when we need assurance of His unshakable truth. 12 verse we can confidently stand. Na tayo po, ito pong 12 verse na ito, na babanggitin ko po ang mga pangalan na mag-ready po upang basahin ito, na may feelings, na may talagang na power sa pagbabasa po ng salita ng Panginoong Diyos. Meron po ko rito 12 na points na tayo po upang tayo magkaroon po at patuloy na manatili yung ating unshakable faith sa Panginoong Diyos. Number 1, hope during trials. Meron tayong pag-asa palagi sa gitna ng kaguluhan at pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan ay meron tayong makikitang pag-asa. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. Pakibasa po ni Kuya Lem sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 5. Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 5. Ang number 1 points ko po is hope during trials. Para po manatili po yung unshakable faith natin kay Jesus, ay meron po tayong laging hope sa Panginoong Jesucristo. Amen po. Pakibasa po ni Kuya Lemuel. Sa number 2 po, when you feel lonely, basahin po natin yung awit 73 verse 25 hanggang 26 ni Teacher Ange. Kapag tayo nakakaranas ng kalungkutan, panghawakan po natin yung awit 73, 25 to 26. Amen po. Number 3, when you are worried, kapag tayo po ay nangangamba, nag-aalala, basahin po ni Ate Jade yung Mateo chapter 6 verse 31 hanggang 33. Panghawakan po natin ang Mateo chapter 6 verse 31 hanggang 33. Amen po. Ang number 4 naman po, when you are fearful, kapag tayo ay sobrang natatakot, pakibasa ni Ate Julie ang awit 27:1. When you are fearful, panghawakan natin po ang mga pangakong ito. Awit 27:1. Number 5,
Trusting in God. Ayun pala po, no, para patuloy na magkaroon po tayo ng unshakable faith, kailangan nating patuloy na magtiwala sa Panginoon. Trusting in God. Pakibasa ni Kuya August sa Jeremiah 17, verse 7 to 8. Jeremiah 17, verse 7 to 8. Trusting in God at all times. Number 6 po, pakibasa po ni Mami Joy ang Exodus 14, verse 14. Letting God fight for you. Sabi nga is, ang Panginoong Diyos, ang kasama mo, ang Panginoong Diyos ang lalaban para sa iyo. Letting God fight for you. Exodus 14:14. Thank you po, Mami Joy. Number 7, your faith. Your faith. Kailangan po, yung faith po natin ay patuloy na mag-alab. Awit 62, 1 hanggang 2, Kuya EJ. Awit 62, verse 1 hanggang 2. Yung ating faith ay kailangan pong mag-alab. Number 8, protecting your heart. Kailangan ay ginagard natin ang puso po natin. Pakibasa ni Kuya Angelito sa Kawikaan 4, verse 23. Protecting your heart by the grace of God, no? Dahil pala ipinapanalangin po natin sa Panginoon na ingatan po niya ang ating puso. Sapagkat sa puso lagi nakatingin ang Panginoong Hesukristo. Amen po. Number 9, the Holy Spirit work in you. The Holy Spirit work in you. Galatians 5:22 hanggang 23. Pakibasa po ni Kuya Romeo. Galatians 5:22 and 23. The Holy Spirit work in us. Kaya nga po, mahalaga po sa ating pananalangin, lagi po natin ina-acknowledge ang banal na Espiritu. Sapagkat ito po ang ating laging gabay at kasama. Nangungusap sa atin po, lalong higit kapag tayo po ay nagkakasala. Siya po ay nalulungkot. Siya po ay nagdadalamhati. Kaya nga po, tayo po ay patuloy na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Jesucristo. Hingin po natin na tayo hugasan niya ng dugo ni Jesus. Minsan pa, sapagkat ang banal na Espiritu ay hindi makapanahan sa buhay natin kapag tayo po ay merong mga unconfessed sin. Kaya nga importante na tayo po ay buong puso humihingi lagi ng kapatawaran sa Panginoon. Galatians 5:22 to 23, pakibasa ni Kuya Romy. At number 10 po, your focus. Kanino po ba saan po tayo nakapokus po? Keep your eyes to Jesus. Fix your eyes to Jesus. Your focus ay na kay Jesus lamang. Fix your eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. Kaya nga kapatid, na kanino ba ang focus mo? Sa trabaho? Siyempre, blessings ang trabaho, ginagamit ng Panginoon. Pero kailangan balanse po. Matthew 6:33, kailangan po in everything you do, put God first. Sapagkat ang focus natin ay laging mabigyan po ng kapurihan ng Panginoon. Siya po ang lakas po natin. Pakibasa ni Kuya Simon sa Kawikaan 4:25 at Hebrew 12:2. Fix your eyes to Jesus, your focus. Number 11 po, encouraging others. Pakibasa po yan ni Ninang Rose. Kailangan po ay hindi natin nalilimutan na magpalakasan sa bawat isa. Hebreo 10:24 hanggang 25. Hebreo 10:24 hanggang 25. Encouraging one another. Build up one another. Number 12, panghuli po, para po ang puso't kalooban natin ay patuloy na manatili ang unshakable faith sa atin. Tayo po'y lagi humingi ng guidance sa Panginoon. Pakibasa po ni Ninang Joy. Nandiyan ba si Ninang Joy? Or si Nanay Leonie? Awit 119 verse 105. Ang salita ng Panginoon ang ating gabay. Thank you, Lord. Kaya't kanina po ay nabasa po natin ang unshakable faith at napaliwanag po natin ano po ang ibig sabihin ng unshakable faith. Punta naman po tayo sa tender heart. Ang tender heart naman po, a person who is compassionate, empathetic, and easily moved by the feelings of others. Sabi po yan sa dictionary po. Compassionate, sensitive, and responsive heart towards God and others.
Kaya nga po, ibinigay din sa atin ng ating Panginoon yung title na ito at binigay ng ating pastorason na yung unshakable faith, kailangan ay magkaroon din tayo ng tender heart, compassionate heart. Tayo po ba ay sensitive po sa pangangailangan ba ng ating mga kapatid? Kung kailangan niya ng panalangin, ipanalangin natin siya. Kung kailangan po ng encouragement, i-encourage po natin siya. Kaya po, bilang mananampalataya sa Landayan Christian Ministries, nakikita po natin ang compassion ng Lord, maging ang ating butihing pastorason, yung compassion niya sa bawat kaluluwa. Kaya nga ay, kung tayo ay magsiseryoso lamang po, ay darami po tayo. Darami ang mga members ng LCM, darami ang mga workers ng LCM, dahil meron tayong compassion sa mga kaluluwa, sa ating kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Naabutin po natin sila, ipanalangin po natin sila, bahaginan po natin sila ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos, kaya po sa umagang ito, tayo po ay pagpalain niya at patuloy na maranasan po natin ang buhay na presensya ng Panginoon at tunay na pagtitiwala. Nasa Kanya lamang po tayo, tunay na magtitiwala. Sapagat kapag tayo nagtiwala ng lubusan po sa Panginoon, patuloy niya po tayong pagpapalain. God bless po mga kapatid, purihin po ang Panginoong Diyos na buhay.